Again, we are here to praise and worship our Lord and Savior. Thank you, worship team, for that wonderful worship leading. Purihin kayo sa iyong mga buhay. Okay. I'm Minister Ronnie. Matanda na rito sa Kuwait. Tumanda na pala sa Kuwait. Okay. Parang yumaman na rin, oh. Praise God. Ang ating topic sa gabing ito ay alam nyo na to, pabalik-balik lang to. Every year, we have that giving, and our theme for this year is faithful and fruitful. So, naturo na to ni Pastor Roy sa last Friday. Just it is a refresher, reminder sa mga hindi pa na-absorb yung topic na ito. And it is about what? The topic po natin is about giving, the attitude of the heart in giving. Yung saloobin ng ating puso sa pagbibigay. Amen? Wala rito. Hindi. Ito naka-on. Doon naka-click. Dito. Sa second, ano siya? Yun, doon siya. Yeah. So, by the way, our topic is to encourage you, yung in-encourage kayo po namin, hindi kayo namin pinipilit, but it is biblical. It's all about giving. Our title for tonight is about the attitude of the heart in giving. Ano po ang saloobin po natin sa ating puso sa pagbibigay? Ano ba ang ating dapat gagawin? Ano ba ang dapat nating ano dapat pa nating tamang gagawin sa ating mga pagbibigay? Sino gustong maging mayaman? Amen. Sino gustong maging businessman? Amen. Business family, business woman. Gusto natin, di ba? Yes. Pero pag mayaman na tayo, gusto po rin natin magbibigay sa Panginoon? Yes. Amen. Okay, may nakilala ako kasi kahapon lang ko lang nakilala to. Ang pangalan niya ay si William, a young man from England. Buti nakakilala kami. Kilala nyo rin to sa dulo. So, nag-migrate siya sa US with the dreams to be a successful businessman. Yung sa puso niya talaga ay magiging businessman. So, mahirap lang siya galing sa England, sa lugar namin, sa England. So, ang dream niya ay magiging businessman. However, he had little money. Maliit lang, wala naman siyang pera. And many significant challenges in establishing himself. Kahit yung sarili niya nga mahirapan siya. So, sa bandang huli, pagdating niya sa US, nakapagtrabaho sa apprentice pa. Sa soap, gumagawa ng sabon, manufacturing company. Okay? So, despite of struggles, marami sa, alam mo naman kung employee ka, di ba? Sa US, no work, no pay. Pag wala kang trabaho, wala kang sahod. Kahit magbakasyon ka, wala ka pa rin sahod. Mas maganda dito, no? Bakasyon ka, 45 days may sahod. Tuloy-tuloy yung sahod. Sa US, wala. No work, no pay. So, William was deeply religious. Religyoso siya. And he believed
in the power of tithing. Naniniwala siya sa tithes and offering. So, giving portion of an income of charity, he made a vow, solid vow talaga. He promised that he will give 10% of all the earnings to God. Kahit anong kalaki ang magiging sahod niya, magiging income niya, he promised, he promised, solemn promise to give 10% of his earnings to God. So regardless of how much he made. Kasi minsan pag malaki na, parang ayaw na natin bitawan, di ba? Malaki na eh. Pag mag-tithes ka ng malaki, parang ayaw mo bitawan. Dahil marami kang nasa isip. But this guy, William, kahit gaano kalaki, he promised and he vowed to give his 10% tithe. So this was a significant commitment, especially considering this modest income at the time. Yung maliit pa sahod niya, wala naman siyang income eh. So yun lang, that is his promise. Hindi mo natin yan bakit ganun ang promise niya. Di ba? So, as William's faith go generosity faith and generosity did not go unnoticed. Over the time habang nagtatrabaho he started his own business. Wow, buti itong si William na to. Sa ganyang income niya, dahil may experience siya sa making soap company, naggumawa siya ng sarili niya. Parang sa atin ba, di ba? Pag nagtrabaho ka sa Jollibee, minsan, pag uwi mo, anong ginagawa mo? Gagawa ng burger, di ba? Ganon si William. Pag nasa, ka ng barbecuean, ang negosyo mo, parang barbecue din. Parang walang pagkakaiba kasi doon ka may experience. So, si William, yung kilala ko na to, over the time, business, competition, and challenges, kasi bago pa lang siya sa business na yan. So, his company began to grow, dandahan. Yung soap company na yan. And he remains steadfast in his commitment for tithing. Kahit lumalaki yung income, lumalaki ang kanyang kita, ang kanyang vow ay binibigay niya pa rin 10%. So he remains steadfast in his commitment even at his business flourished, maging maayos at lumalaki ang kanyang business. Buti pa si William, no? So as William, companies continue to prosper habang prosper ang kanyang kumpanya. Kasi, kasi saan siya nagbaw? Sa Panginoon. At ang kanyang baw ay tinutupad niya. So, he didn't stop giving of his income. Tuloy-tuloy pa rin. As his wealth increased, kasi siya na may-ari ng kumpanya, he decided to give now not only 10%, 20%, then 30%, and eventually, he was giving away 50%, maniniwala kayo sa hindi, of his earnings to charitables. Yun sa mga charity na, yun, yung mga boys home, mga kung anong mga charity institution. This remarkable generosity was something he credited as the key factor in his business. So yun ang naging factor niya sa kanyang sabi niya, ito yung factor ko ng business ko na lumaki dahil sa aking tithes and offering. So, the company eventually became one of the largest and most successful consumer goods companies in the world. In the world na lumaki na, pero yung kanyang tithes and offering nang doon pa rin. So, I want to introduce to you, my friend, Colgate-Palmolive. The Colgate brand, known today as for its toothpaste and other personal care products, and it is a household name globally. So William Colgate, si William pala yung Colgate pala, apelyido pala yon. Story is often cited as an example of how generosity and faith can lead to extraordinary success.
Kilala niyo si ang Colgate, diba? Colgate Palmolive. Until now, he is part of the Christian community who's continually nagbibigay ng kanyang tithes and offering. Kahit anong kalaki ang income niya, dahil sa vow na yan, binibigay niya. So, hindi natin siya masisi dahil nakikita yun naman yung business niya lumago dahil nga sa kanyang vow sa Panginoon. Okay? Okay. Sabi nga ng 1 Timothy 6:10, "For the love of money is a root of all kinds of evil. Some people eager for money have wandered from the faith and purged themselves with many griefs." Alam mo, pag minsan, pag sumubra na yung pera sa tao, pag hindi nakokontrol, pag siya nang nakontrol ng pera, nawawala na siya sa Panginoon. They wandered, but after that, nagsisisi rin sila. Nawawala na yung pera nila, nawala pa sila sa Panginoon. Amen? Our text for tonight, let's all stand and read our text from 2 Corinthians 9:6-9. Let's all together, read together. 1, 2, 3. The point is this: whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows bountifully will also reap bountifully. Each one must give as he was decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. And God is able to make all grace abound to you, so that having all sufficient in all the things of all times, you may abound in every good work. As it is written, He has distributed freely, He has given to the poor, righteousness endures forever. Lord, we thank you, Lord, for your word, Lord. Continue to talk to us, O Father God. Mangusap ka sa bawat isa, mangusap ka sa akin, O Lord. Use me, O Lord, for your glory. In Jesus' name we pray. Amen. So, si William Colgate, he never what? He never stopped giving. Kasi alam niyo naman na hindi nanggaling sa kanya ang kumpanya na yan. Hindi nanggaling sa kanya ang pera na yan, but because God prosper him, God prosper his company. So, ganun po dapat tayo. Minsan tayo nagbabaw, no? Pero sikrito lang nabaw. Pero hindi natin tinutupad pag nag-iba na. Pag lalo na yung nagpo-prosper na tayo. Kasi wala sa puso po natin yung pagbibigay na yon dahil hindi pa natin kilala ang Panginoon ng malubusan. So, dapat makilala po natin ang Panginoon ng lubusan before we take our vow. Kasi mahirap rin mag-vow na hindi mo kilala yung Panginoon. Sinong pinagbawan mo? Okay? Okay. Giving is an act of worship. Di ba? Ang pagbibigay ay isang gawa ng pagsamba. It is a worship to our Lord and Savior. Ito ay isang pagpapahayag at pagpapasalamat sa isang tapat na Diyos ang pagbibigay. It is an expression or gratitude to a faithful God for all His goodness to you and to me. Amen? So dapat alamin po natin, it is an act of worship. It is not just a simple giving. Pero ito ay ito ay pagsamba sa ating Panginoon. So giving, it is not just a response to a need in the church. Kala natin response lang yung mga pangailangan sa church. It is a response of gratitude, pagpapasalamat. We give to God because He is Lord of the universe and He is worthy of our praise. So dapat po, tandaan po natin, it is what? Pagpapasalamat because of our God who sustain us from poverty, from our
sickness, everything. Ngayon, may trabaho na tayo. Dapat tayo magpapasalamat. It is an act of worship. So giving, we worship Him with our lips, with our gifts, and with our lives. That is when we do our worship. Giving is an act of worship. Sometimes, minister or yung mga pastor, anong nangyayari? They don't like to talk about money in the church. Kasi baka magkasialisan na kayo. Magsialisan na yung mga tao. It turns them off and it is awkward daw. Lalo na sa mga bagong dalo. So sorry sa mga bagong dalo ha. It is for the church but it is, you can listen and you can absorb naman sa topic po natin. Attendance will go down and preach about money. Sabi nga, no? But, ano nangyari? Jesus Himself, si Kristo mismo, He was not afraid to talk about money. There are, 2,300 verses on money, wealth, and possessions. And Jesus spoke about 15% in His preaching, and 11 out of 39 parables, it was His most talked topic, yung offering. Okay? Now, 2 Corinthians 9:6-7, it is the law of sowing and reaping. Ano yung law of sowing and reaping? Kung anong tinanim mo, yun ang aanihin mo. Pag mangga rin aanihin mo. Pero ngayon may grafting na. Baka interchange na, nalilito na yung puno, no? Pero the law of sowing and reaping, na lumaki ako sa probinsya, so alam ko yung ang sequence ng magtanim ng palay, yung mayroon na yun, direct lang, di ba? May direct. Mayroong nagpupuna, tapos ilipat. So ganon po. Sa law of sowing and reaping, kung ang farmer ay nagtanim, halimbawa 1 hektarya, mga 3 sako na punla na seeds, 3 or 4, parang ganon. So kung isang sako lang ang pinunla niya at itinanim niya, kundi lang aanihin niya. Pero kung tama lang yon sa area na sa kanyang pinagpunlaan at tinanim, tama rin yung aanihin niya. Hindi rin pwedeng sobra. Kasi yung hindi magpo-prosper ang mga palay pag dikit-dikit din. Di ba? Kaya minsan may mga yung parang alam mo yung mga nagtatanim, parang may linya sila, dire-diretso yan. Parang ganun, di ba? Yung magtanim. Di ba yun ang kanta ng ng mga magsasaka? So, dire-diretso yan, nagtatanim. May oras rin yon para matapos rin nilang So, kung kukunti lang yung na-prepare ng magsasaka na itanim, natural, konti rin yung aanihin. Ganyan rin po sa atin sa iglesia, sa atin personal na buhay, no? Kung nagtatanim ka ng friendship rin aanihin mo. Kung nagtatanim ka tithes and offering for eternity, God will prosper you. Diyos na ang magtutugon sa iyong mga pangailangan. Ang batas ng paghasik at pag-aani, so ganun po, that is the choice of the farmer. Kasi kaya nga mga farmer minsan kukunti yung kukunti yung ani nila dahil kukunti yung na-prepare nila na lupa, hindi maganda yung ang preparation rin sa lupa, process rin yon, di ba? Bubungkalin, tapos yung karayasaan tawag niyan, tanggalin ang lahat ng mga damo-damo, tapos rastilyo ulit, tapos yun ang ng tartol, di ba? Tartol na tawag, no? Hindi nyo na alam yun, no? Kasi hindi kayo lumaki sa bukid. Tractor, tartol yun ang nagbubungkal. Traktora. Alam niyo na yun. So, ganun po dapat. Preparation, dapat. Ganun rin po.
pag nagbigay po tayo, prepare rin natin yung puso po natin. Hindi lang yung bigay ng bigay tayo na sa pipilitan. Kasi hindi naman tayo pinipilit dito, di ba? So, i-prepare natin yung puso natin para maganda ang pagtanim, maganda rin ang pag-ani, maganda rin ang pagbibigay po natin. That comes from the heart. Again nga, the attitude of the heart in giving. Amen? Sabi ng 2 Corinthians 9:6-7, remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, para napipilitan lang. For God loves a cheerful giver. Loves God a cheerful giver. Kung hindi ka cheerful, still God loves you. Amen? Hindi lang yung para lang sa para naman sa lahat yan. You have still that opportunity to can give. So there are 4 qualifiers concerning the rewards of giving. For giving. Number 1, not always immediate. Hindi naman yung mga instant, di ba? Naalala yung may mga scam. Gusto nila biglaan ng yayaman agad eh. 30% interest, wala naman kumpanya. 50% interest, monthly, wala naman produkto. Kasi yung kinukolekta na pera, yun rin ang pinagbibigay sa iba. Habang lumalaki, yung huli ang talo. Wala na silang maibabalik sa kanilang binigay na pera. So that is easy money, yung mga ganon. But not always immediate means that God operates in His perfect timetable. Hindi yung pagbibigay natin dahil faithful tayo, nagbibigay ng tithes and offering natin, makikita po agad natin yung resulta. May kotse ka na agad, may bahay ka na agad. Hindi naman ganon. Di ba? Some of the rewards are reaped in this life, and some will be received in the life to come. That is eternal. So, hindi lang dito nakikita, hindi lang doon, but ang Diyos ay mayroong timetable. So, gusto natin lagi dito matatanggap sa lupa, kasi yan ang gusto natin, no? Kasi bahay, yaman, ginto, kotse. Kaya minsan we engage in scam business. Hindi natin alam scam na pala. Pyramiding easy money business. Okay? So, but your tithes and offering, if you give it to the Lord will reward you. Reward your giving, reward your heart, reward your family in so many ways. Hindi lang sa sa physical, eternal, material, maraming paraan ang Panginoon. Hindi ka makakasakit. Yung mga pangailangan mo na susustain, kahit minsan ipit ka na, but minsan nagbibigay ang Panginoon ng way na matugunan ang iyong mga problema. So, pangalawa, not always given in dollar or cents. Hindi lang yun puro pera. So, God promises to bless those who give, but maybe the blessing will come from good health, katawan, equipments, yung kotse mo hindi na nasisira kahit hindi mo na change oil. Washing machine, mga yan natin, aircon sa Pilipinas, gas range, car, mga major repairs hindi nangyayari sa bahay po natin, yung mga gusot-gusot, because God protects your property, your house, your family. Maybe your child will get scholarship. Hindi mo lang alam, di ba? It is part of what? God's blessing. Because you are what? Faithful in giving. So, these kinds of rewards are different from many might interpret. Minsan, interpret natin, pera lang, Pera. And wealth,
because we give to God. No. There are so many forms. Yung nanay po natin, naaalala ko, nung college pa ako, wala kaming maibiling bigas. Kasama ko nanay ko. Ang ginagawa namin yung ice yellow, ano ba yan? Naggumagawa kami ng ice yellow. Hindi, ice lang mismo. Ice tubig. Ice ya, hindi tubig. Ice mismo. Wala kami maibigay na maibili ng bigas. Yun lang nakasurvive sa amin, no? Naalala mo, nag-click lang. Dahil dyan, gumagawa kami ng, daming bumibili, oh. Hindi naman lagi na ganun, eh. Kasi dami naman gumagawa ng ice. Di ba? Pero that time, wala kami maibigay. God, through that, making ice, nasusurvive kami, kumain kami. Di ba? So that is not only, God blesses us in so many forms na hindi natin alam minsan, yun pala, mas sobra pa sa ating hinihingi. Normal lang yun yung, kung may bahay ka, kasi pinaghihirapan mo, but that is still God's provision. Amen? Pangatlo, God and not separated from altitude. Anong ibig sabihin nun? Sabi nga ng verse 7, don't bother to give reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Huwag mag-abala at magbigay ng atubili o sa ilalim ng pagpilit. Huwag mong pilitin yung sarili mo kung ayaw mo magbigay. Mahal ng Diyos ang masayang magbibigay. Ang tinitingnan po ng Panginoon dito ay ang puso po natin. Kaya yung sabi ng widow, di ba, Pastor Roy? Yung widow, yun ng dalawang kusing. Kusing lang yun. Wala na sa ibang pera. Sa buong buhay niya, yun lang ang kanyang kayamanan. Pero yung ibang nagbibigay ng sako-sako, ng doon nagbibigay, sobra lang ng pera nila yon. Hindi yung kaubuan ng pera nila. Pero pinuri pa ng Panginoon yung matandang babae na yon because He gave His wealth, yung kanyang buong kabuhayan na ang kanyang binigay. Kaya ang Diyos ay tumitingin sa ating puso, hindi sa ating ang binibigay. Pero kung binibigay niyo malaki, tinitingnan rin yon, siyempre. Oh. Basta malinis na pagbibigay, di ba? Sa mga ibang churches sa Pilipinas, yung ako nang lumaki rin ako sa Catholic church, Catholic school, not Catholic church. Sa pintuan pa lang, doon na nakalista yung pangalan ng mga nagbibigay. May amount pa. Sa atin dito, hindi naman natin inaano yan, di ba? Pero yung sa mga ganyang secular, sa mga mga politiko, yan, nakalagay yung pangalan nila. Minsan, donated by ganito. Yung sa mga nasalanta, mga lalaking sa mga sako, yung mga pangalan ng mga politiko, mga mukha nila nang doon. But God doesn't honor. Dapat nga magbigay ka, hindi nga alam ng iba. Galing sa puso mo because God loves a cheerful giver. Kahit hindi mo naman sabihin yan, alam ng Panginoon, magkano ang nilaglag mo dyan. Magkano ang binigay mo, sino binigyan mo. Kahit hindi mo na i-announce, hindi mo na sasabihin. Kahit hindi mo sabihin sa asawa ko, alam ng Diyos kung nagbigay ako o hindi. Diba? Kaya hindi ko sinasabi sa kanya. When our attitude towards giving is sour and all our gifts are given grudgingly, we shouldn't expect much of a reward from God. Anong ibig sabihin nun? Kapag ang ating saaloobin sa pagbibigay ay maasim at lahat ng ating mga regalo ay ibinibigay ng may sama ng loob,
Pangit pakinggan, no? Ba't nagbigay ka pa? Kung masama yung loob mo. So, hindi po dapat tayo umasa ng malaking gantimpala mula sa Panginoon. Because God always seeks your heart in giving. Hindi yung amount. Kung malaki, okay rin yun. But always, your heart. Amen? Hindi yung malaking pera. Malaking pera, maganda rin. Dapat. Pag may sobra. Dapat sa Panginoon. Hindi ka napipilitan. Amen, no? So, there are, pang-apat, not so we can stockpile riches. Hindi naman tayo, ano ba ang ibig sabihin nun? Hindi tayo Amazon o hindi tayo Shopee na nag-iipon lang ng gamit. Hindi tayo bangko. But we are a channel of blessings. Kasi pag napupuno tayo, wala tayong malalagyan. But pag ang Diyos nagbibigay sa atin at tayo ay channel of blessing na binibigay rin po natin, patuloy ang daloy ng kanyang pagpapala. Kasi halimbawa yung baso, pag napuno na, saan mo, paano mo pa ilalagyan? Di ba wala na? So, discharge mo muna. I-release mo muna yung baso na yon para mapunuan mo na naman, malalagyan mo ng bago. So that is the principle of giving sa Panginoon. God use you and me as a channel of blessings. Our company, they are only a channel of blessing for us because lahat po ang nanggaling sa ating mga trabaho, kahit dito sa kumpanya natin, ay galing sa Panginoon. Kanya lahat naman ito, di ba? From creation, sino nag-create niyan, hanggang ngayon, God still controls everything. Kaya, ganun po tayo dapat alulod, funnels. So, open to receive more from God to pass on to others. Parang lang, taga salo, bigay. So, when we shut off the valve, sinira natin yung valve, we limit what God wants to do through us. Pag sinira po natin yung barbula na yon, parang ayaw natin magbigay, parang sinira rin natin yung blessings ng Panginoon. Kaya, let your valves open 24 hours so that blessings of the Lord will flow through you and through to other people also. Hindi lang para lang sa iyo yan para rin sa ibang tao. So, okay. Spiritual rewards, a generous giver will reap. The assurance of God meeting your needs, okay? Sabi nga ng verse 8, and God is able to make all grace abound to you, so that having all sufficiency in all things at all times, you may abound in every good work. The promises, sometimes we don't always believe. Minsan, parang ayaw, kung yung hindi pa yung paniniwala mo sa Panginoon, hindi ka pa talagang lubos na naniniwala sa Panginoon at hindi mo pa lubos nakikilala ang Panginoon, mahirap maniniwala kung ano pa ang mangyayari sa buhay mo. Halimbawa, nagbibigay ka, sabi mo, pera ko na to ba't ibigay ko? Baka sa sunod, hindi pa ako nagbili ng panlaba. May mga gulay pa kung bibilhin, ganitong pambaon. Naisip po natin na mawawalan na tayo ng lahat. Pero hindi yan ang ng Panginoon. So if we give generously, He will make sure our needs are taken care of. Ang Diyos naman, sa Kanya naman ang nanggaling lahat. Diyos rin ang magpupuno pag tayo ay nawawalan o nagbibigay sa iba. Diba? Mas masaya ako sa puso ko na magbigay sa ako bigyan. O kahit na maliit pa kami, bihira kami, wala kami mga laruan, mga ganito, mga MMK, no? Pero mas masaya ako ngayon kung mayroon ako, makapagbigay ako, sa ako bibigyan. Thank you, Lord. Diba? Pero minsan, papasalamat rin ako ngayon dahil marami na rin nabibigay sa akin. Brother Hans, thank you.
So, ganun po. Di ba? Ang puso po natin, sa totoo lang, gusto kong magbigay sa ako bigyan. Kasi pag ikaw ang may nagbibigay, ibig sabihin nun, mayroon ka, hindi ka kinakapos. Pag ikaw nang binibigyan, hindi naman nakapos ka, pero masarap din tanggapin. Oh, masarap din tanggapin. Sarap rin tanggapin. Kasi matagal ako hindi hindi ako nakapag-receive ng mga regalo. Wala rin ako ninong-ninang. So, pag Christmas sa amin, pupunta lang ako sa ibang bahay. Sa mga kaklase ko. Doon, nagno-Noche Buena. Pero sa bahay, wala nun. So, kakaiyak, no? So, ganun po ang prinsipyo ko sa buhay. Buti pa ako magbigay, isang sako bigyan. Pero sa ngayon, binaliktad ko ng prinsipyo ko. Tumatanggap na rin ako. Sometimes we are afraid that if we give too much away, we don't be able to make ends our needs. Di ba? Baka bigay lang ako ng bigay, pamilya ko mawawalan. Wala tayong panggastos bago magsahod kasi nabibigay po natin. Yan ang sa isip natin. We are afraid we'll end up having too much month at the end of our money, or we fear that we'll be miserable because we always be wanting more. Kasi minsan ganun po tayo, parang akin na to eh. Ba't ibigay ko pa to? Pero yung mga pusong mapagbigay, kahit minsan na wala sila, ganyan ang generosity ng Pilipino minsan, no? Yung tawag yan, yung hospitality. Hospitality. Rambo lang. Ganon rin, no? Hospitality. Hindi, alam ko yun, nirarambol ko lang para sa inyo. Yan ang natin, Pilipino, hospitable tayo. Kahit saan tayo, kahit wala na tayo panluto, yung mga plato na natatago, yung mga kumot na hindi nagagamit, pag may bisita, labas yan. Di ba? Bahala na taon sa sofa tayo matulog, ang bisita sa kwarto natin. Sa ibang lahi, hindi pwede yan. Hindi pwede yan. Totoo lang. Hindi pwede yan. Ayaw nga nila magtanggap ng bisita, patulugon pa sa kwarto mo. Pero tayo mga Pilipino ganon, di ba? Sakripisyo tayo because of our hospitality. Dahil mai-please natin yung iba. Kaya, baon tayo sa utang. Kasi hindi naman dapat minsan nangungutang tayo eh. Hindi ba totoo yun? Sobra nating hospitable, baon tayo sa utang. Kasi hindi naman kailangan yun eh. Alam naman nila eh. Sa US, taga dito, di ba? Pag nagkain sila sa labas, kanya-kanyang bayad yun. Bihira yung binabayaran ng isang tao. Pero dito, Brother Hans, dyan lang naman lagi yan. Pag Shake Shack, thank you, Brother Hans. Dahil nga, naranasan niya yan na ang kagainhawaan na gusto niya lang, masaya lang tayo lahat. Hindi naman yan dahil may pera siya, may siya, gusto niya, naranasan niya yung kaligayahan na siya ay nagbibigay. So, that is cheerful giving. Dahil, hindi yung napipilitan siya o napipilitan kung sino man, but galing sa kanyang puso. Yun ang gusto ng Panginoon po sa atin kung tayo ay nagbibigay. Amen? Dami kayong natutunan, no? So, pangalawa, the inner satisfaction of spiritual growth. Yan. Giving is an opportunity to grow. Ang pagbibigay, opportunity yan eh. To grow with the Lord, to grow with other people, to gain more friends, gain more camaraderie. Pag hindi ka minsan sobra kang mahigpit sa pera, wala na sasama sa'yo. Kasi kahit may pera ka, ayaw mo magbigay. So, the same thing with the heart in giving. Binabalik po natin lagi ang papuri sa Panginoon, no? Dahil, sino ang nagbibigay na nawalan? Di ba wala? Sa totoo lang, ako minsan, personal ko na
Pag nawalan ako, hindi ako nawalan. Mangutang ako sa bangko. Oh, so, kasi may pangangailangan. But, ang inaano din, there is always provision. Pero, siguraduhin po natin na magbayad tayo. Kasi pag nabaon tayo, problema na naman natin yon. Kaya po natin mangutang, dapat kaya rin natin magbayad. Oh. So, that is the role of utang and bayad. The law of basta ganon. So when Jesus met the rich ruler, sabi ng the conversation went like this. He said he wanted eternal life. Sabi ng ruler na young ruler, bata pa eh, pero mayaman na. So he had keep all God's commands, he said, since he was a boy. And Jesus said, masakit-sakit to. If you want to be perfect, go sell your position and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Magawa na dati yung giving is an opportunity to grow. Sabi nga ng Matthew, sabi na itong verse natin, Jesus answered to that young ruler, if you want to be perfect, go sell your possessions and give to the poor, and you will have treasure in heaven, then come and follow me. Magawa po natin yon, posisyon natin. Hindi pa natin na-enjoy, ibigay na natin. Huwag muna. So, ganun pa rin ang pabalik-balik pa rin. Lagi tayong pinababalik dito ng 2 Corinthians 9:6-7. Whosoever sows sparingly will also reap sparingly. Yan lang ang law of sowing and reaping. Sow, reap, sow, reap. Pag hindi ka sow, wala kang marireap, di ba? So in light of these words of scripture, I want to urge everyone to do 3 things. Ano gagawin po natin? To give generously, magbigay ng bukas palad. Dapat magbigay tayo. Huwag na natin pagsisihan na ibigay na natin. Pero warning din po. May discernment din dapat. Minsan kasi may manluloko na. Kaya minsan nagsasamantala na sila. So there is also discernment, knowledge, dapat wisdom kung sino dapat natin bigyan. But for the church, we can say ang lahat na pinagbibigay natin dito ay accounted lahat yan. May accounting lahat yan kung saan pupunta. Sa mga renta, sa mga gawain ng church, especially missions. They're going to Ghana, going to Zambales, going to the Philippines, Vizcaya, kung saan. That is part of our giving. Through our giving, we send missions to these people. Kung hindi ka man nakapunta sa mission na yan, your money can go there. Amen? Kung hindi mo pwedeng pumunta doon, dahil mahal naman pamasahe, your money can go with the missions. And even hindi ka makapunta doon, kaya minsan ngayon may mga kalendar na tayo ng the whole year calendar, kaya may mission month na tayo every May. April or May? Kalimutan ko. April is our mission month of GCI. So, ang gusto maging kaparte kasama sa missions, you can schedule your vacation in the month of April. It's our mission month. So, you can do feeding with the ITAS, kung ano pang mga programs na sa Pilipinas, yung mga talagang makita mo na mga nangailangan ng tulong po natin. Kahit tsinelas, wala. Kahit ibigay mo ng bagong tsinelas, wala silang tsinelas, bit-bitin pa yan, baka masira. Kasi di treasure it, di ba? Ganon yun ang mga yung mga hindi nakatsinelas na matagal, bigyan mo ayaw pa magtsinelas. Huwag mo na bigyan. Sayang. Pero kasi di treasure it. Di ba? Kawawa sila. Kaya pangalawa, to give willingly, dapat magbigay ng kusang loob, huwag napipilitan.
Ang pagbibigay po ay hindi pinipilit sa atin, hindi tayo pinipwersa, but give willingly to the Lord. And to give cheerfully. Magbigay na masaya. Kung malungkot ka lang naman, huwag ka na magbigay. Di ba? Pabigay mo na sa iba. Kasi makita ka malungkot ka, mas hindi maganda, di ba? Pag malungkot ka, huwag kang magbigay. Kung gusto mo magbigay na malungkot ka, huwag kang pabigay mo sa iba. Lalo na pag malaki. So, give generously. The more you give, the more you receive. Di ba? Kung ang pagbibigay ay lagi tayong nabibigay, marami rin tayong babalik na pagpapala. Hindi sa taong nagbigay sa'yo directly. Kung hindi man sa kanya, sa iba. Pero yung minsan, kinatapik mo lang ang tao, di ba? May problema, bigyan mo lang konti, umiiyak na, di ba? Sila, natutuwa sila kasi naramdaman nila ang pagmamahal mo. So, ganun rin po tayo dapat. The more you give, the more you receive. Because God loves a cheerful giver. We are to give of our time, talents, resources, and this includes our finances, for further the cause of Christ's gospel in our own locality. So, hindi lang naman sa pera, di ba? It's your time. Ngayon, nandito kayo. That is one of giving your time to the Lord. Your talents, yung mga nanugtog, yung mga sa booth, sa ushers, sa nagluluto. This year, hindi lang naman lahat na mga ngantay. Kasi lahat tayo ay binigyan ng talents, maraming talents. Kaya we have to use our talents according to the needs of the church. Amen? Sabi ng Proverbs 11:25-24, give generously of your time, your talents, and resources, and God will prosper you. It is not me, but it is God. So serve faithfully to the Lord, not for men. Amen? Do not give grudgingly. Verse 7, each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly and under compulsion. For God loves a cheerful giver. So, okay, sa Old Testament time, the people of God were commanded by God to give 10th of their income back to God for the provision. Yung mga Levites, mga sa loob ng synagogue. So for maintenance, for perpetuity, or the ordained ministries. May mga ministry, no? So the temple and all the things associated with administering God's ordinances. And this practice continued in many churches in the New Testament era. Na-miss lang namin yung pagpunta namin sa Turkey. Gusto ko talagang puntahan yung Cappadocia at saka Ephesus. So lang, mali palang scheduling. Hindi kami na But si Paul, kahit saan si Paul pumupunta, he is always pushing. Because of your generosity, because of your giving, nandito kami, nandito yung mga anak ng Diyos to preach the gospel. Kasi mahirap ang mag-minister. Sa totoo lang. Kung pag full-time minister ka, yun ang mahirap mag-minister kahit sa Pilipinas. But because of your tithes and offerings, these missions, these ministers, these pastors, they go to preach and to proclaim the salvation of God to the people na hindi pa nakakilala. Amen? Sa New Testament man, believers, however, we went a step further by giving sacrificially. Sobra-sobra pa. They took the Lord Jesus at His words, give and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, and running over, so will be poured into your lap.
For with the measure you use, it will be measured to you. Kung ano ang sangkalan mo sa pagbibigay, yun rin ang matanggap mo. Pag malaki ang binigay mo, malaki rin ang matatanggap mo. Ganun ang Panginoon. Sumusubra pa nga no? Di ba? Okay, sabi ng Matthew 23, 25, 26, what sorrow awaits you teachers of religious law and you Pharisees, hypocrites, for you are so careful to clean the outside of the cup and the dish, but inside you are filthy, full of greed and self-indulgence. You blind Pharisee, first wash the inside of the cup and the dish, and then the outside will become clean. Mga ritual ng mga Pharisee yan. Kahit nga dito na ko yan, na-observe ko yan. Halimbawa, may may bago mag-praying, naghugas yan sila. Ha? Paghugas nila, hindi mo na sila pwede kamayan. Kasi madudumihan daw sila. So, ganun po. Kaya minsan, makikita mo yung practice nila, but after that, hindi sa puso. So that is external cleansing. Kaya pag sinabi nila na maganda ang puso mo, internal yon. Ang mga ritual dito, panglabas lang yan. Ilang beses ka maghugas, pero yung puso mo ay hindi malinis, hindi nakatuon sa Panginoon, bali wala yung ritual mo. Amen? Because God is always watching my heart and your heart, especially in giving. So God blesses those who give willingly. Sabi nga ng 2 Corinthians 9:8, and God is able to make all grace abound to you, so that in all things and all times, having all that you need, you will abound in every good work. Number 3, give cheerfully as witness to your love for God. What is your witness? Kung alimbawa, ka na ng Panginoon, that is your love in giving. You cannot love without giving, di ba? Lalo na sa gawain ng Panginoon. So, if you show your love, first show your giving. Because that is God's command. Sabi nga ng 2 Chronicle 29:16-17, O Lord our God, even this material we have gathered to build a temple, to honor your holy name, comes from you. It belongs to you. Si David, nagpapatay sila ng temple. David gave praises always. Sabi niya sa mga tao, even this material that we give to build the temple comes from you. Ibig sabihin, galing talaga sa Panginoon, di ba? So, David praised them because alam ni David na yung mga offerings nila, ang mga material na binigay nila to build the church, to build the temple, it comes from God. I know, my God, that you examine our hearts and rejoice when we found integrity there. You know, I have done all this with God motives, and I have watched your people offer their gifts willingly and joyously. Dapat pag mibigay tayong kusang loob at masaya ang ating puso. Sabi nga ni David sa 1 Chronicle 29:20, Then David said to the whole assembly, Give praise to the Lord your God. And the entire assembly praised the Lord, the God of their ancestors, and they bowed low and knelt before the Lord, the King. So, David gave praises to these people because they give willingly from their heart for the works of the Lord. Kung ano natin yung love, ilang percent ang love? 54 lang, di ba? I-add natin yung alphabetical numbers. Ang kindness, 95% lang. I-total mo. Anong 100%? Attitude.
I-add mo yung attitude talaga. 100% yan ang attitude. Gusto niyo sumobra pa dyan? Meron pa ako. Faithful. 102%. Okay? Mas sobra pa dyan. Gusto nyo? Generous. Be generous. 104%. Pero ang attitude is 100%. Diba? So it is the attitude of the heart. It is your faithfulness and it is your generosity. Okay? So in conclusion, do you desire to see the church prosper in Mabola? Amen? Do you want to be blessed, happy and content? That is personal and familiar. Then, do you want to know and increasingly experience the love of God? Then, your attitude in giving, your heart in giving must come first when you are giving it to the Lord. Because always our scripture says, God loves a cheerful giver, and who sows sparingly will also reap sparingly. Okay? Give even when you know you can get nothing back. Kasi minsan, nagbibigay ng iba kasi alam nila baka may ibalik. O hayaan mo ibalik man o hindi. But give even when you know you cannot give nothing back. Praise God and God bless you all.